Sabi po diyan, Isaiah chapter 43, verses 18 to 21. Sabi niya po sa Tagalog, Tagalog na lang po natin basahin. Pero huwag ninyong iisipin pa ang nakaraan, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati ng mga asong gubat at mga kwago. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong umupo. Yan. Napin ko lang yung sinend sa akin ni Sister Rhea. So, ayan. Praise God. At ayan po, nilagyan ko po ng title sa Tagalog. No po, pero ang totoong title ko dito is The God Who Makes a New Way. Ang Diyos na gumagawa ng bagong daan. Amen. Excited po ba kayo sa title? Yung title pa lang, ang Diyos na gumagawa ng bagong daan. Amen po ba? Sino po yung mga nasa lumang daan? O dating daan? Tayo po ngayon ay andito po sa bagong daan. Amen? Sabi nga po dito sa English, ang Diyos o the God who makes a new way. Ang Diyos na gumagawa ng bagong daan. Dito po para po mas maunawaan po natin, ito po ay pasimula nung bago pa lang po kung napansin nyo from first Sunday po ng January 2026, meron na po mga sinasabi sa atin ang Diyos na pinapasimulan niya. Amen? Or last quarter pa ng 2025, meron nang pinapasimulan sa atin ng Diyos. No po? At ngayon pong 2026, ang nais po ng Diyos, hindi na po tayo mag-dwell sa mga past, kundi po continue po tayo sa mga bagong ginagawa po ng Diyos. Kaya nga sabi niya po dyan, hindi niyo pa ba nakikita? Ang tanong po ng Lord, tinatanong po tayong lahat, may nakikita na po ba tayong pagbabago o wala pa din? Meron, baka hindi lang po natin napapansin kasi nakatingin po tayo minsan sa mga material blessings. Amen po. Ngayon po para maunawaan natin, hindi lang po material blessings ang ginagawa ng Lord. Even in the wilderness, kaya po tayong pagpalain po ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Bago lang po ako magsimula, naalala niyo po si Hagar. Kilala niyo si Hagar sa Bible? Si Hagar po, kahit sa wilderness po, dahil pinalayas po siya ng kanyang amo na si Sarah, di ba po? No, pinalayas siya. At nasa wilderness siya, habang nandun siya, umiiyak po siya, nakita po siya ng Lord. And even in the wilderness, pag sinabi pong disyerto, may tubig ba doon o wala? Wala, pero nakaya ng Diyos, nagkaroon ng bukal ng tubig. Yun po yung mga tinatawag na imposibleng bagay na pwedeng maging posible sa Diyos. Ngayon, ito po yung mamaya, evaluate natin sa ating mga sarili. Ano po yung mga area na tuyo sa buhay natin? Hello? Natutuyuan ba yung financial mo? Natutuyuan ba? Kung ano-ano po yung mga tuyo, yung mga dry sa ating mga buhay. No po, spiritual dryness, financial crisis, ano pa? No po, dito po natin makikita kung paano na kahit pala sa ganyan po na sitwasyon, hindi lang po natin nakikita, may ginagawa pala ang Diyos. Amen? Yung mga sinasabi natin na biglaan, wala talaga, kailangan natin ng, may mga due dates, no po, pero parang wala. Pero dun mo makikita sa kabila ng kawalan, kaya palang maghimala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi po dito sa verse 19, gusto ko pong ulitin ito kasi ito yung pinaka key verse po natin. At
dalangin ko po sa Panginoon, tumatak po ito sa puso natin. Yung verse 19 po ng chapter 43 ng Isaiah, sabi niya, masdan mo. Sabi niya po sa isang Filipino translation po, masdan mo. Pag sinabing masdan mo, tignan mo. No po, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Sino pong nagsasalita dito? Si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Sabi po ng Diyos sa Bible, kapag sinabi ng Diyos, ano po, pag ang Diyos po ang nangako, totoo po o hindi? Totoo dahil hindi sinungaling ang Diyos. Amen po ba? Sabi niya po, gusto ko pong tumaba yung puso natin dito at mabusog tayo dito sa pangakong ito. At yung pangako na ito dahil alam natin na ang Diyos na nangako ay hindi sinungaling, kaya we declare na mangyayari po sa atin. Amen. I-declare po natin. Sabi niya, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. No po? Sabi niya, ito'y nagaganap na. So meaning to say, nangyayari na po. Amen po. Sabi niya, nagtanong siya, hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo pa ba makita? So parang sinasabi sa atin ng Lord, tignan mo. Meron na akong ginagawang bago. Nakikita mo na ba? So kung nalalabo pa yung ating paningin spiritually, paliwanagin ng Lord sa oras na ito. Ito po yung panalangin natin po. Yung prayer ko po ay mabuksan yung ating mga matang spiritual para makita po talaga natin kung ano yung mga bagong ginagawa sa atin ng Diyos. Amen po ba? At sabi niya, ito po yung prophetic na word ng Panginoon. Pag sinabing prophetic, mangyayari pa lang. Amen? Sinasabi niya na. At dahil sinabi niya, pangako po ito ng Diyos, prophetic language po, panghawakan natin kasi Diyos po ang nagsasalita. At mangyayari nga. Amen po. Kaya sabi ng Mateo po ay ng Mark 11:24, anuman ang pinaasahan natin, angkinin na po natin yun at matatanggap po natin. Amen. Ito po yung prophetic language. Sabi niya, gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ito po yung prophetic language na sinasabi ng Lord na pwede po natin panghawakan. Imagine niyo po, gagawa ng isang daan sa gitna ng disyerto. Amen po ba? Isipin mo po ang disyerto. Isipin mo sino po yung mga nakarating na ng Saudi, ng Middle East. Ano po ba ang desert land? Pag sinabi pong desert land, mga kabataan, pag sinabi pong desert land, wala pong tubig doon. Puro po yun, buhangin. Tama po ba? Walang punong mabubuhay doon. Meron siguro cactus. Pero walang mga punong pwedeng silungan. Walang halamang pwedeng tumubo, maliban sa cactus lang. Amen po ba? So meaning to say, pag tinignan natin yan sa ating mga buhay, yan po ay kahirapan, kawalan, tigang, tuyong-tuyo. Amen po ba? Pero ito po yung prophetic language ng Lord. Kaya gusto po, dalangin ko po sa Lord, makita po natin, buksan ng Lord ang mata natin. Amen po. Sabi niya, gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto. Hallelujah! Sa gitna ng desert land, gagawa siya ng ilog. Gagawa siya ng daan. Ang sabi niya po dito, magkakaroon ng ilog sa lugar na to. Pag sinabing ilog, maraming tubig po yun. Imba ka ng tubig. At pag may tubig, hindi ka na tuyo. Hindi ka na matutuyo. Pag nagtanim ka, pwede pong tumubo at magbunga. Amen po ba? Nakikita niyo na po ba yung sinasabi sa atin ng Lord? No po, balikan natin muna yung background. Bakit po ito pinangako ng Diyos unang-una sa Israel? Kasi po talaga ang Old Testament ay promise po ng Diyos yan sa mga taga-Israel. Dahil ang Israel po ay ang tunay na bayan ng Diyos. Amen? Tayo po ngayon, no po, para FYI lang po sa ating lahat, naging bayan din po tayo ng Lord, spiritual. Amen? Alam niyo po kung bakit? Dahil tayo ay nanampalataya, kaya ang sabi ng Diyos, tayong mga nanampalataya kay Jesus, mga lahi din po tayo ni Abraham.
Hello, hello po, para maintindihan po natin yung mga tinatalakay po natin. At dahil po tayo ay galing sa lahi ni Abraham, spiritually, tayo din po ay mga espiritual na bayan ng Diyos. Kaya yung pinapangako ng Diyos sa bansang Israel, tayo din, pwede po natin yan panghawakan. Amen po ba? So, babalik po tayo, bakit yan sinabi ni Yahweh sa mga taga-Israel at pwede rin natin pong i-declare ngayon, pwede din natin i-claim. Sabi niya, gagawa siya ng bagong bahay at lilikha ng daan kahit sa mga lugar na ilang. No po? Sabi niya yan. So, ano ba ang kalagayan noon ng Israel? Pabalikan natin po at i-relate natin sa atin ngayon. Amen po? Ang kalagayan po ng Israel noon, sila po ay nasa pagkatapon at pagkawasak. Na-exile po sila sa Babylon. Pag sinabi pong tinapon, ibig sabihin, yung mga bagay na ayaw mo na, tinatapon na. Amen? Inayawan sila ng Diyos. Alam niyo kung bakit sila inayawan ng Diyos? Sino po nakakaalam kung bakit inayawan sila ng Diyos? Dahil mga pasaway sila. Mga hindi sila sumusunod. Mga taksil sila. Amen? So even ang Diyos, tinuturuan din yung mga taong pasaway, mga taong matitigas ang ulo, mga taong hindi sumusunod. Kaya makinig kayo mga kabataan. Para sa atin pong lahat ito, hindi lang sa mga thunders o sa mga SK. No po? Para sa atin lahat po ito. Ang kalagayan noon ng Israel, sila ay nasa exile ng Babylon. Pinatapon sila. Siguro po, dahil po lagi na lang, nagre-reklamo sila, kahit pinagpala na sila ng Diyos, kahit iniligtas na sila ng Diyos, reklamo ng reklamo. Kung babalikan natin po yung mga nakaraan sa Old Testament, pinalaya sila ng Lord doon sa Egypt. Ilang taon silang alipin po doon? Almost 400 years. 400 years. Imagine niyo ang 400 years. Yung baby noon, tumanda na, nagkaapo na, yung apo niya, tumanda na rin, nagkaapo pa rin. So, ang tagal na po noon, 400 years. Amen? At doon po sa Egypt, inalipin po sila ng Pharaoh. Amen? Umiyak sila kay Yahweh, umiyak sila sa Diyos at narinig ng Diyos yung iyak nila. Kaya naman po talaga ang Diyos gumawa ng daan, pinadala niya si Moses upang palayain po ang mga taga-Israel sa Egypt. Sabi niya, palayain mo ang bayan ko dahil sila ay sasamba. Ito po kasi ang totoong dahilan kung bakit tayo pinapalaya ng Diyos. Ano ang totoong dahilan bakit tayo pinapalaya ng Diyos? Para bumalik tayo sa pagsamba sa Diyos. Kaso lang ito pong nangyari. Alam po natin na nangyari sa mga taga-Israel. Reklamo sila ng reklamo. Instead po na 11 days lang po ang paglalakbay nila mula Egypt to the promised land, inabot pa ng 40 years. Bakit po? Pasaway, reklamador. Binibigyan na sila ng Diyos, reklamo pa ng reklamo. Kaya sino yung mga reklamador dyan? Taas nga kamay. Nagpadala ang Diyos ng mga pugo. Tignan natin isa-isa ha. Pinadala sila ng Lord ng mga pugo. Diba? Jollibee ngayon yan. McDonald's, KFC. Ano sabi nila? Puro na lang KFC. Puro na lang Jollibee. Wala man lang kanin. Gusto nila mabusog, no po? Gusto nila manginasal naman. So nagpadala ng mana. Mana. Ano ba yung mana? Bread from heaven po yun. So parang ang sabi nila, ang mana daw po ay maliliit na butil na masarap. Pagka niluto sa pulot pukyutan. So parang siguro malagkit, no? Sticky rice. So nagreklamo pa rin sila. Kanin lang, tsaka ulam, walang soft drinks. Oh, wala bang float? So, di ba po, lahat ng binigay sa kanila ni Lord, in short po, reklamo ng reklamo. Kaya sino po dito mga reclamites? Taas ang kamay ng mga reclamites.
reklamo? Ano po nangyari sa mga reclamites? Bumubuka lang naman ng lupa at nababaon sila sa ilalim. Gusto niyo po bang mabaon sa ilalim ng lupa? O kaya makinig po kayo. yan po ang kalagayan ng Israel noong unang panahon. Sa Isaiah, mababasa natin yan. Sa Isaiah 40, chapter 40 hanggang 55. Yan po yung tinatawag na Book of Comfort. Kasi bakit? Sa ganong pamamaraan o sa ganong kalagayan nila, sa ganong sitwasyon nila, hindi pa rin nagkulang ang Diyos. Amen? Hindi natin pwedeng hanapan ng Diyos kasi ang Diyos laging nagbibigay. Kahit reklamo tayo ng reklamo, kahit pasaway po tayo, kahit hindi tayo sumusunod, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Amen? Kaya po dito po, makikita natin no, na exile sila, hinayaan sila ng Diyos na itapon at captured po ng Babylon. Amen? So makikita natin yan, mababasa natin yan kung aakit tayo sa chapter 43 ng 1-7. Pinapakilala ni Yahweh yung sarili niya. Ako ang inyong Diyos. Amen? Ako ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. No, makikita natin dyan. Sabi niya, kaya sa verse 1, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Sino po dito yung mga natatakot ngayon dahil marami siyang due date? Sino po yung natatakot ngayon kasi tuyong-tuyo yung kanyang lalagyan ng mga kamalig? No po? Sabi ng Panginoon sa verse 1 ng 43, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Pakinggan nyo, tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka pala ni Lord. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Narinig mo ba na tinatawag ka ng Diyos? Ulitin ko po, parang hindi nagsisingkin sa atin mga kabataan. Kahit medyo magtatagal tayo dito ng konti. Sabi ni Yahweh sa chapter 43 verse 1, huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Para kanino daw po tayo? Kaya pala tayo tinawag ng Diyos. Kapatid, kaya ka nandyan aksidente. Amen? Kaya ka pala nandyan, tinatawag ka ng Diyos. Dahil ikaw ay para sa Kanya. Amen po ba? So, ito yung mahalagang malaman po natin. Ang pinaka-identity natin ngayon, hindi na tayo yung just lang. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga na kay Kristo. Kaya hindi ka basta-basta. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. May tatak ka ng Diyos dahil tinawag ka niya. Amen? So dito po makikita natin, pinapatunayan po ni Yahweh na kahit nagkaganon po, kahit itinakwil niya ang Israel noon, di pa rin niya pinabayaan. Niligtas pa rin po niya. Kaya kapatid, alam niyo po ba, ito po yung mahalagang malaman natin at makita natin. Kahit pasaway ka kapatid, kahit matigas ang ulo mo kapatid, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo kinalimutan ng Lord. Dahil ang pangako niya ay nagmumula sa relasyon at hindi lang sa pangangailangan natin. May pangako siya sa atin. Yung pangako niya na yan, alam niya may kailangan tayo, pero hindi dahil sa pangangailangan natin yung pangako na yan. Dahil po, pinangakuan tayo dahil may relasyon tayo sa Kanya. Anak tayo ng Diyos nung tinanggap natin si Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya po dito sa verse 18, huwag na niyong iisipin pa ang nakaraan. O, sino yung balik-balik sa nakaraan? Sino yung hindi makamove on? Hello, nandyan pa po ba kayo? Makinig tayo, sayang po yung message. Dito po tayo lahat. Huwag muna tayo makipagkwentuhan. Makinig tayo. Ang sabi po dito sa verse 18, huwag na niyang isipin ang nakaraan. Verse 19, ako'y
gawan ang daan sa ilang, sa disyerto. Sabi mo, don't worry, kapatid. Sabi mo, huwag ka na mag-alala. God will make a new way. Amen ba? Gagawa ng bagong daan ang Diyos. Kaya sabi niya, hindi niyo pa ba nakikita? May ginagawa na ako. Kaya ang prayer ko po, mabuksan ng Diyos ang mga mata natin sa spiritual para makita po natin yan. At matutunan po natin magpasalamat po sa Diyos. Instead po na magreklamo, magpasalamat po tayo palagi sa Diyos. Amen po? So, sabi niya, may bagong daan. Ang tanong ngayon sa ating lahat, ayan, yan yung title natin, ano po? Ang tanong po ngayon, hindi po yung ano ang bagong gagawin ng Diyos para sa akin. Sabi mo nga, ano ba yung bagong gagawin ng Diyos sa akin? Tanong nga natin sa sarili natin kasi hindi yan ang totoong tanong. Ito po yung totoong tanong. Paano muling kikilos ang Diyos para ibalik ang kanyang bayan sa tamang pagsamba? Ito po kasi yun dahilan kung bakit tayo pinalaya ng Lord, kung bakit kahit pinatapon tayo, kahit tayo po ay naging kalaban ng Diyos, nandito po tayo. Amen? Nandito tayo sa church ngayon, niligtas ng Panginoon. Kasi po, the only reason ay para bumalik tayo sa tamang pagsamba. Kaya alam niyo po kapatid, napakahalaga po ng pagsamba. Huwag kang magpapalate. Kasi ito yung hinahanap ng Lord sa atin. Yung bumalik tayo sa pagsamba, tunay na pagsamba. Pag nandito tayo sa church, hanapin mo yung makahabol ka sa worship, sa praise and worship. Huwag lang doon sa preaching. Kasi yung praise and worship, dito po nakikinabang sa atin ng Lord. Yun lang naman ang hinihingi niya sa atin. At pag nandito tayo sa church, huwag ka lang nakatayo, sumamba ka. Huwag ka lang kakanta, umawit ka ng papuri galing dito. Kasi kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, karapatan ng Diyos ibalik sa Kanya ang pagsamba. Amen. Dahil ito ang dahilan kung bakit po tayo pinalaya at pinatawad ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos para bumalik tayo sa tunay na pagkalikha. Ito po yung pagsamba. Hello, sino yung ayaw mag-worship dyan? Tinatamad sila, tagal-tagal naman ng worship na yan. Tagal-tagal naman ng kanta nila. Wala naman sila sa tono. Wala naman sila, pangit naman mga boses nila. Ang tatagal pa. Alam nyo mga kapatid, tama naman pag dito ka sa stage, dapat naman maayos. Pero hindi po mahalaga sa Diyos kahit ano po ang timbre ng boses mo. Ang mahalaga sa Kanya yung puso ng tunay na sumasamba sa Kanya. Amen? Amen. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Yung pagsamba mo, kung yan ay taos sa puso mo at buong-buong binibigay mo sa Lord ang buhay mo, tinanggap niya yan kanina. Mabangong samyo sa kanyang harapan. Amen po ba? Kaya ito po yun. Hindi po yung tanong, hindi po yung ano yung bagong gagawin ng Diyos sa atin. Kundi, paano ulit kikilos ang Diyos para maibalik yung tunay na ipagsamba natin sa Kanya? Ano ba yung gagawin ng Lord sa atin, ng mga bagong bagay? So, church, tanong mo sa katabi mo, tsaka sa sarili mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Sino yung handa na? Pumapak muna sa Diyos. Una, sabi ng Lord sa verse 18, ilibing mo na sa limot at huwag nang aalalahanin pa. Yung alin? Ano yung kailangan ilibing na sa limot at huwag nang balik-balikan pa? Yung mga noon pang nangyari. Amen? Yung mga nangyari noon, yung mga wala noon, yung mga paano ka niligtas ng Diyos, paano ka pinalaya, wag na yon. Reklamo ng reklamo. Dumadaan man sa mga kagipitan, wag magre-reklamo, magpapasalamat pa din sa Lord. Alam niyo po yung lingon ng lingon, balik ng balik, anong nangyayari?
Naalala niyo yung asawa po ni Lot? Ano nangyari sa balik ng balik? Lingon ng lingon sa nakaraan. Ano kaya nangyari dun? Ay, naging haliging asin. Nakita niyo po yung mga negative kung anong nangyayari po? Negative din. Nagiging bato. Tingnan, di kaya bato na tayo? Dahil sa balik ng balik sa mga nakaraan, yan po yun. Kaya sabi dito po, nilagay ko po as one, pointers number 1. Ito yung sabi ko po dito, the past does not limit God. Yung mga nakaraan natin noon na hindi pwedeng limitahan ang pwedeng gawin ng Diyos ngayon. Hindi natin, sabihin natin, hindi natin kayang limitahan ng Diyos. Totoo po yun, di ba? Amen po ba tayo dyan? Nagkakaisa po ba tayo dyan? Hindi pwedeng limitahan ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Pinapaalalahanan tayo ng Lord, bitawan mo na yan. Yung nakaraan mo, limutin mo na. Limutin mo na ang problema. Ngayon ang oras para magsaya. Diba? Sino dito yung mga nakalimot na? Moving on. Ano yung tawa? Move on. Sabi mo, move on. Nilagay ko dito, hashtag move on. No? Paano natin yan? Sabi nga dito, kasi po, alam niyo po bakit sinasabi ng Lord ito? Noon sa panahon ng mga taga-Israel, lagi nilang binabalikan yung nakaraan. Sabi nila, kapag dumadaan sila sa wilderness, puro Jollibee, puro extra rice at saka soft drinks. Anong sinasabi nila? Dapat di mo na lang kami inalis dun sa Ehipto eh. Dun, kahit nahihirapan kami, kumakain kami ng maayos. Sino dito yung mahilig ganyan? Dapat di na lang ako nag-attend eh. Dapat ganito na lang eh. Dapat ganyan na lang eh. Sino yung laging ganyan? Amen. Balik ng balik sa nakaraan. Tignan niyo po, ganun sila noon. Ngayon po, alam niyo po, ito po yung katotohanan. Marami pa ding mga na kay Kristo na nakakulong pa din sa pagrereklamo. Totoo o hindi? Nag-church naman ako. Ba't ganito pa din? Kung kailan ako nananalangin, kung kailan ako laging nasa church, bakit dumadaan ako sa ganito? Bakit mahirap pa din ako? Ba't ang dami kong due date, sunod-sunod? Kadalasan, maraming na kay Kristo na isip pa si Lord. Sana hindi na lang ako nakakilala kay Lord. Sana hindi na lang ako nag-church. Sana ganito, ganyan. Hello? Nakaka-relate ba tayo? May ganyan ba dito? Wala dito sa LOT na Riot yan. Amen? Wala dito yan. So, lagi na lang pong ganon. Kaya sabi po dito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi po siya nagbago. Amen? Tayo lang po yung nagbabago. Amen po ba? Hindi po siya nagbago kahit kailan. Kaya, sabi dito, maaaring hindi natin nakikita ang ginagawa ng Diyos sa kabila ng mga paulit-ulit natin pagdaan. Siguro paulit-ulit yung sitwasyon dahil siguro hindi tayo nakakapasa sa pagsubok. Madalas, sabi nga po ng pinag-aaralan namin sa Book of Santiago, yung pagsubok, pinapahintulot ng Diyos. Amen? Kapag sinusubok tayo ng Diyos, ibig sabihin pala nun, pinapatatag tayo ng Diyos. Baka yung pagsubok na dumadaan sa'yo, paulit-ulit yan dumadating, paulit-ulit yan balik-balik sa'yo, baka kasi hindi ka tumatatag. Imbis na tumatag ka, nawawala ka, napapaatras ka, at nawawala ka sa presensya ng Lord. Nawawala ka sa church, nawawala ka sa kawan ng Diyos. Kaya siguro paulit-ulit, sa isang pagsubok pa lang, ayaw na. Hindi na nagpapatuloy. Mula nung umaten ako sa church na yan, nagkaganyan na ako. Sinisi pa ang church. Sinisisi pa ang Diyos. Kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Kahit kailan. Amen? Hindi po siya nagbago. Hindi natin siya pwedeng limitahan. Check natin yung mga sarili natin. Baka paulit-ulit yung pinagdadaanan natin pagsubok dahil po
hindi tayo natututo, hindi tayo sumusunod pa rin, no? Imbis na binibigyan tayo ng Lord, nagrereklamo pa, ano pong mangyayari? Amen? Ulit-ulit lang po talaga tayo niyan. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na dapat bitawan na natin yung karereklamo po natin. Bitawan na po natin yung kaka-complain. Complain ang complain. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang sabi po dyan. Pakiano natin yung isunod natin yung next slide. Ang Diyos ay hindi nagbabago, ayan po, pero pwedeng magbago yung pamamaraan niya. Amen po? Baka mamaya kaya ulit-ulit lang yan, meron pa rin siyang binabago sa atin. Amen? So, ito po yung maganda, no? Kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago, pwedeng hindi mo siya nakikita dahil kasi nakasara yung mata natin at dahil kasi puro reklamo tayo, kaya hindi natin makita na may ginagawa naman pala ang Diyos. Tayo pala yung nagkukulang lang. Ito ngayon yung pangalawa. Sabi po dito sa pangalawang puntos ko po, the promise of God that is actively doing. Yung pangako ng Diyos na ginagawa niya sa ngayon, sa kasalukuyan. Meron siyang ginagawa. The promise of God that is actively doing. Ano po yun? Sabi ng 19. Sabi niya, verse 19, nandiyan yata, nilagay yata dyan. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ano kaya yung bagong bagay? Sabi ko nga, hindi po dapat tanong yung ano yung bagong bagay. Kung di dapat ang itanong natin, paanong kumikilos ang Diyos sa bagong bagay na yan. At sabi niya po dito, nagaganap na. Kaya ipag-pray natin sa Lord, makita natin yung mga nangyayari ng bagong bagay na ito. Amen po ba? So yung ibig sabihin ng nagaganap na, yung present times. Sabi nga po kanina, declaration, this is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Bakit ito yung moment na itaas natin ang pangalan ng Diyos? Dahil may ginagawa siyang mga bagong bagay sa buhay natin. Amen? Ito yung place, yung time, yung perfect time, perfect place, perfect moment para itaas natin ang pangalan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi nga kanina yung awit, worthy po siya sa ating pagsamba. Deserve po ng Panginoon yan. Amen? Kaya kung kanina binigay mo yung the best mo sa pagsamba, praise God, antayin mo po yung makikita mo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Minsan nakala lang natin, bakit parang pangit? Kasi nakatingin kasi lahat tayo, financial blessing. Hello? Nakikita lang natin, Lord, wala pa din akong ganito eh. Minsan, hindi po ganyan ang bless ng Lord sa atin. Hindi ganyan ang binibless ng Lord sa atin. Kaya sabi niya, masdan natin, tignan po natin. Dahil ito'y nagaganap na in present times po, no? Ang sabi po dito, hindi lang natin nakikita, pero nangyayari na. Sino pong naniniwalang nangyayari na? Taas nga po ang kamay at ipalakpak natin sa Diyos. Yung bagong daan po dito na sinasabi niya, hindi po ibig sabihin shortcut. Hello, nakikinig ba kayo? Yung sinasabi niya pong bagong daan, hindi ibig sabihin shortcut. Yung shortcut, mahilig po tayo kasi sa shortcut, di ba po? Sino dito yung mahilig sa shortcut? Lalo na kapag traffic, shortcut. Sa totoo lang, hindi naman shortcut. Long cut. No po? Yung mga, hindi po yun ibig sabihin shortcut. Kung hindi po, ang tinatawag na bagong daan, pagbabagong sinisimulan ng Diyos sa atin. May bagong sinisimulan ng Diyos sa atin ngayon. No po? May bagong pinapalaya. Yung bagong kalayaan, kung dati, tipid na tipid ka sa pagsamba, ngayon sabi ng Lord, kinakalagan ko na yung kamay mo at paa mo para malaya kang makasamba. Amen? Sabi dito, isang kalayaan, yung spiritual dryness. Sino yung mga dry? Sino yung mga nanlulupaypay, nanlalamig, nawawala na ng ganang umattend? Kasi wala siyang makita na pagbabagong ginagawa ng Diyos. Ito po yung mga bagong ginagawa ng Lord. Akala mo, kasi
Akala mo kasi yung hinihintay mo ay pagpapalang pinansyal at dahil hindi mo makita yung pagpapalang pinansyal, nanlalamig ka na kapatid. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, kapatid, pinapalaya ka na ng Diyos. Saan? Saan siya pinapalaya? Sa kanyang pagkatigang. Pangit ng salita, no? Tigang. Dryness. Ano po? So, yung mga poor mentality, yung mga kaisipan natin na negative. Sabi ang isip natin, hanggang ngayon, mahirap pa din ako. Hanggang ngayon, wala pa din akong ganito. Hanggang ngayon, wala pa din akong jowa. Hanggang ngayon, wala pa din akong pagpapala. Amen? Parang mga Israel lang dati. Meron na silang kinakain, gusto nila. Di ba? Hindi man magpasalamat, thank you Lord, may Jollibee. Pwede bang inasal? Hindi naman pwedeng, pwede naman mag-request. Huwag lang magre-reklamo. Amen po ba? So, hindi inaalis ng Diyos ang mga problema o sitwasyon minsan. Pakinggan mo to, kapatid. Minsan, hindi inaalis ng Diyos ang mga problema o sitwasyon. Pero, hindi ibig sabihin nun, pinabayaan ka ng Diyos. Nananahimik ang Diyos dahil gumagawa siya ng mga bagong daan sa gitna ng sitwasyon mo. Hallelujah! May sitwasyon ka man ngayon, dumadaan ka man ngayon sa kawalan, pero huwag kang mag-alala. May ginagawa ang Diyos, itatawid ka niya dyan. Amen po ba? Sinong naniniwala doon? Ipalakpak natin sa Diyos. Alam niyo po, minsan, ito po yung problema sa atin mga kapatid, sa mga nakay Kristo na. Minsan, hinahanap natin, blessing agad. Alam niyo po ba, mas mahalaga ang presensya ng Lord sa blessing. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo. Mas mahalaga ang presensya ng Lord kaysa sa blessing. Kasi lahat, sabi niya, and from you are all things, and to you are all things. Kanino daw po galing? Sa Diyos po lahat galing. Amen po ba? And from you are all things, and to you deserve the glory. Amen? Deserve po ng Diyos ang kaluwalhatian. No po? Minsan binabago niya lang po kasi mas masarap po ang ma-bless natin ng Lord. Kasi alam niyo po, pag nabe-bless natin ang puso ng Lord, kasabay po nun, bine-bless din tayo ng Lord. Amen? Kapag sumusunod tayo sa Lord, kapag ang hanap natin ay presensya ng Diyos, kapatid, kahit hindi mo hingiin, dahil alam ng Diyos kailangan mo, sa tingin mo ba hindi ibibigay ng Diyos? Hindi ka ba niya bibigyan ng reward? Kasi na-bless siya sa mga magulang, sa mga parents. Kapag nabe-bless natin ang mga parents natin, kapag natutuwa yung mga parents natin, di ba kahit umingi ka ng iPhone, bibigyan ka niyan. Amen? Kahit na nasa zero plan lang yan. Kahit po nasa ano lang yan, yung tinatawag na hulugan, di ba po? Alam niyo po, totoo yun. Ang Diyos pa kaya kapag hindi natin na-bless ang puso niya, hindi kaya niya tayo bibigyan ng reward? Ano po sa tingin nyo? Ano po sa tingin nyo? Sino naniniwala kapag na-bless natin ng Lord, pagpapalain tayo ng Diyos? Palakpak natin po sa Diyos. Yung umaabot sa langit na palakpak. Yan. Tandaan nyo mga kapatid. Tandaan nyo po, ilagay natin sa puso natin at sa isip natin, mas mahalaga ang presensya ng Lord kaysa sa ano pa mang mga material na bagay. Hindi natin sinasabing hindi natin kailangan ng material blessing. Amen? Pero mas higit natin kailanganin ang Diyos. Sabi nga ng Mateo 33, no? 6:33. Ano sabi niya? Seek first thy kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added. Unahin muna natin si Lord. Kasi madalas, may mga Kristiyano po,
mas inuuna po ang pangangailangan. Kinakaya natin, kaya ko naman magtrabaho. Pag hindi ako nagtrabaho, tama naman po magtrabaho tayo. Pero unahin natin ng Diyos higit sa ano paman. Dahil idadagdag lang po ng Diyos lahat ng kailangan natin. Amen. Number 3 po, yung purpose behind the promise. Ano po yung layunin ng Diyos na dapat nating maunawaan ngayong araw na to? Sabi ng verse 20 to 21, ito po yung sabi ng verse 20 to 21, meron ba tayo? Ito, dito na lang po. Sabi niyo po dito, pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati ng mga asong, gubat at mga kwago. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. Stop muna po ako diyan. Tignan niyo po. Even po yung mga wild animals, no po, nagpaparangal sa Diyos. Bakit po? Meron silang maiinom na tubig. Tapos ikaw, na tinawag ng Diyos sa pangalan mo, ikaw na pinili ng Diyos para maging bayan niya, ikaw na kahit pasaway, mahal pa rin ng Diyos, na hindi marunong magpasalamat sa Diyos kahit meron ka ng tinatanggap. Buti pa, yung mga hayop na sinasabi niya po dito, maiilap na hayop, pati pa yung mga asong gubat, pati yung mga kwago. Nagpupuri sila sa Diyos dahil meron silang iniinom. Tapos ikaw may kinakain ka naman. Sausawan mo, bagoong, ulam. Sausawan mo, kare-kare, ulam mo, bagoong, tapos nagre-reklamo ka. Di ba po? Kaya pala, kapatid, sabihin mo, bawal ang reklamador. Bawal po magreklamo. Huwag po tayo magreklamo. Instead po magreklamo tayo, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin ng Lord. Sa verse 21, sabi niya sa 21, pakinggan niyo po itong maigi. Dito po tayo. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Ito po pala ang totoong dahilan, ulitin ko po, bakit tayo kinreate ng Lord. Na kahit napasaway tayo, tinapon tayo ng Diyos, na-captive po tayo may exodus din po tayo. Alam niyo po yung exodus natin, yung dati nating buhay. Pinalaya po tayo doon ng Diyos. Na kahit pinalaya tayo ng Diyos, minsan kapag pasaway tayo, tatapon ulit tayo ng Lord. Aayawan tayo kasi matigas ang ulo. Pero kahit ganun pa man, paulit-ulit ginagawa ng Lord kasi paulit-ulit din tayo nagiging pasaway. Paulit-ulit din tayong nagmamatigas. Kaya po, alam niyo po, lagi po nating tatandaan, itanim natin dito sa isip natin at sa puso natin. Kaya po tayo nandito. Kaya ka naging tao, kaya hanggang ngayon, buhay ka pa. Kaya ngayon, kahit tinapon tayo ng Diyos, ilayawan tayo, binabalik tayo ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Para bumalik ka sa totoong pagsamba. Dahil yan ang dahilan. The only reason kung bakit po tayo nilikha ng Lord, para sumamba at magpuri sa Kanya. Kaya kapatid, huwag kang pupunta sa church at papayag na hindi ka naka-attend ng praise and worship. Huwag ka ding masatisfy kung hindi ka nakapagpuri at sumamba sa Diyos ng totoo. Bigay natin ng todo. Huwag tayo yung parang may sumasabog sa kilikili kaya hindi nakakapagtaas ng kamay. Kung kaya nating itaas ang kamay, alam niyo po ba kung ba't tayo nagtataas ng kamay? Alam niyo po ba kung ba't tayo nagtataas ng kamay? Kasi sinusurrender natin sa Diyos lahat. Sinasabi natin sa Lord, sa Kanya na, Lord, salamat sa iyo sa pagtataas natin ng kamay. Nakikita ng Lord yung puso natin, taos puso ang pasasalamat sa Kanya. Amen. Dito hindi kailangan magaling sumayaw. Sabi nga, ang sayaw daw ng mga born again, ganito lang daw po eh. Ganyan lang daw po ang sayaw ng born again. Pero alam niyo po, kahit di tayo magaling sumayaw, alam niyo bang gustong-gusto ng Lord yung mga yan? Kasi sabi, ipalakpak ang mga kamay, ipadyak, di ba po, at lumundag. Sabi po yan sa awit, itaas ang kamay, ipalakpak. Yan po, hindi po tinitignan ng Lord kung ano yung
parehong bang kaliwa o parehong kanan yung paa natin, mahalaga po sa Diyos yung puso natin na sumasamba sa Kanya. Amen po. Amen. The only purpose po ng Lord para po, sabi niya, ang layunin ng Diyos na dapat maunawaan natin sa ngayon para po bumalik tayo sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Amen po. Tandaan natin, hindi tayo niligtas ng Diyos para lang bumalik sa komportableng buhay. Ano yung komportableng buhay? Pagkatapos ng Sunday, pagkatapos sumamba, naging sambales. Alam niyo yung sambales? At tapos sumamba, alis. Samba, alis. Samba, alis. Taga-sambales ka ba? Taga-araya tayo. Amen po. Ibig sabihin lang po, sumamba ka ngayon. Bukas, Lunes, sumamba ka pa rin. Tuesday, sumamba ka pa rin. Araw-araw sumasamba. Pastora, ibig sabihin, araw-araw may church. Hindi po kailangan nasa church. Araw-araw. Sumamba ka ng personal. Amen. Pagkagising mo pa lang, Lord, sumasamba. Sambahin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya. Ginising ka niya. Kasi maraming natutulog, hindi na gumigising. Amen po ba? So, hindi tayo niligtas ng Diyos para lang bumalik sa komportableng buhay, kundi para bumalik sa tamang relasyon at tamang pagsamba. May binanggit po ako dito sa discipleship natin. Tandaan natin yung 4 pillars. Sa Acts chapter 2, tatawid lang ako ng konti para meron po tayong natatandaan at para meron tayong baon. Yung 4 pillars, pag sinabing 4 pillars, ito yung 4 na matitibay na haligi. Ano po yun? Number 1, yung ating pong devotion sa Word of God. Tanungin mo yung sarili mo. Evaluate mo, nagdi-devotion ba ako? Kasi isa yan sa matibay na haligi, yung devotion po natin sa Word of God. Pangalawa po, yung ating pong shared life. Nakikijoin ka ba? Nakikibahagi ka ba? Alam niyo po dito, hindi naman padamihan ng bigay. Kunyari, may kainan po dito, nagbigay ka ng itlog pula, walang problema po dun. Kahit 2 itlog na pula lang yan, nakatulong po yan. Ibinahagi mo, naalala niyo po yung balo? Binigay niya po yung 2 kusing lang, pero natuwa ang Lord. Bakit po? Buong puso kasi niyang ibinigay yung sarili niya. Amen po ba? Alam niyo po dito yung shared life, no po? Yung hindi tinitignan, wala kasi ako lechon ngayon, walang baboy, walang manok. Gulay lang to. Kahit pa yan, tiltilan lang yan, kahit gulay lang po yan. Nakibahagi ka. Alam niyo po yung ginagawa, kamusta na nga pala yun, no? Yung ating pong boodle fight, naubos na ba yung saging? Yung daon ng saging, kaya wala tayong boodle fight? So, visible pala. Alam niyo po, yung boodle fight po na ginagawa natin dito nung last year, ang saya, hindi kayang bayaran yung puso. Alam niyo po ba umaabot kung saan? Abot pa po sa International Church. Sabi, natutuwa sila sa dito kasi walang gumagawa ng ganun linggo-linggo. Kasi tingin nila, magastos yun, boodle fight eh. Pero di lang nila alam kung ano yung mga nakahain dyan. Minsan, itlog maalat, chicharon, tuyo, ano ba? Hindi naman po. Pero ang saya natin. Bakit po? Kasi nagbahagi po tayong lahat kung ano yung nakayanan. Ito po yung pangalawang kailangan natin ibalik. Isa po yan sa pillars. Amen, yung shared life, yung fellowship. Pangatlo, ano po yung pangatlo? Yung demonstrations of compassion. Yung paano natin ma-demonstrate yung compassion po natin? No, nakita natin po maraming taong nagugutom. Nagbibigay tayo, nagpapatak-patak tayo kung ano yung maipon natin, dadalhin natin sa mga nangangailangan, itutulong natin. At sa mga natutulungan natin, nagpapasalamat sila sa Diyos. Mahalaga po yun. Yung tinatawag na demonstrations of compassion at pinakahuli, yung ating prayer life. Mahalaga po yung 4 na yan. Kamustahin mo yung katabi mo. Nakikijoin ka ba? Baka kasi mamaya, wala kang word of God. Wala kang, makinig kayo.
wala tayong, wala tayong devotion. Hindi tayo nakikijoin sa fellowship. Hindi tayo nagde-demonstrate ng compassion. Hindi tayo nagpe-pray. Babagsak po talaga yung atin pong pananampalataya. Babagsak po talaga kasi bakit po? Wala pong nakatukod. Ngayon, Pastora, nagpe-pray po ako. Okay, nagpe-pray ka, di may isang tukod ka. Nagbabasa po ako ng Bible. Okay, may isa ka pa. Wala yung dalawa. Di ka nakikijoin, hindi ka rin nagbabahagi ng meron ka. Ano po mangyayari? Anong tayo ng bahay mo niyan? Ano yan? Pag humangin dito, gaganon. Pag dito naman, gaganon. Sabihin natin, nagjo-join po ako sa fellowship. Hindi ko lang nade-demonstrate yung compassion ko. Tatlo na. Tatayo pa rin kaya yon ng matatag? Pag humangin, bumabalikwas. May tatlong nakatukod, pero pag humangin, babaliktad pa din. Pilay kasi. Alam niyo po yung bagong bagay na pinapagawa sa atin ng Lord. Itatag po natin yung 4 na pillars na yan. Yan po tayo sisimulan ng Lord. Amen. Diyan po tayo sisimulan ng Lord. At sabi niya, tatawid lang po ako sa Acts chapter 2, verse 43. Kung meron po tayo dyan, maganda po i-flash natin. Acts chapter 2. Gawa chapter 2, verse 43. Maganda, hindi lang po ako makakakita. Lahat po tayo. Ano po ang pangako ng Panginoon? Kapag yung 4 na pillars na yan na itatag po natin dito sa church, na itatag natin sa bawat isa po sa atin dito, palakpakan nga muna po natin ang Diyos. Sabi po ng Acts or Gawa, chapter 2, verse 43, pakinggan niyo po, maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Tignan niyo po yun. Merong signs and wonders. Lahat ng ginagawa natin susundan ng tanda ng kababalaghan at kamangha-manghang gawa ng Diyos. Amen po ba? Imagine niyo po, kapag merong may sakit, pinag-pray mo. Ikaw lang naman ay si Sister Angel, tas pinag-pray mo yung isang lumpo, nakalakad yung lumpo. Praise the Lord. Signs and wonders will follow. Kung yung 4 na pillars na yon ay nakatayo ng maayos. Amen po. So, malapit na po ako matapos, no? Kung ang bagong daan ay, ito po yun, pakinggan po natin. Kung yung bagong daan na ginagawa ng Diyos ay hindi nagbubunga ng pagsamba sa Diyos, hindi din nagdudulot ng kabanalan sa Kanya, at hindi nag-aalis o hindi nagbibigay o nagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos, alam niyo po, hindi po yan ang bagong daan. Kung tayo po, mula nung nagsimula tayo ng October ulit, nagkaroon tayo ng transition, tama po? Kung hindi naibalik yung 4 pillars na yan, at hanggang ngayon, malamig po ang ating devotion, mapasa o hindi, parang okay lang sumayaw, okay lang umawit. Kung hindi tayo nagjo-join sa prayer, especially ang mga workers, kung hindi tayo nakikijoin sa fellowship, at hindi tayo nagde-demonstrate na ating compassion sa Diyos, alam nyo kapatid, hindi yan ang bagong daan. Bumalik ka lang sa dati. Kaya ka nagre-reklamo, kaya wala pa. Uulit na naman ng Lord, itatapon na naman tayo, tatanggihan na naman tayo ng Lord. Bakit po? Hindi tayo natututo sa mga kamalian. Hello? Hello? Worship team, musicians, kahit media, lahat po tayo dito ngayon. Yung 4 pillars po na ito ang pinaka-importante po, sapagkat yan po ay kasama natin ng Diyos. Amen? Kapag hindi po nagbubunga ng pagsamba, ganun ka pa din sumamba,
Kapag hindi nagdudulot ng kabanalan, hindi nagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos, kahit may tinanggap ka sa Diyos, hindi yan ang bagong daan na ginagawa ng Diyos ngayon sa iyo. Dahil ang totoong ginagawa ng Diyos na bagong daan, palagi po yung may bunga ng kaluwalhatian sa Kanya at hindi sa atin. Hindi glory to me. Hindi glory kung di dahil sa akin. Diba po? Lahat po tayo ngayon dito na bigyan ng opportunity ng Diyos na dati hindi tayo napapansin. Ito yung mga bagong ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Na kahit parang, bakit ganun? Parang mahirap pa din. Hindi lang natin nakikita may ginagawa po ang Diyos sa atin. Amen. Kaya sabi niya, masdan ninyo. Hindi nyo pa ba nakikita? Mga kapatid ko sa Panginoon, dito po ako magtatapos. Ito po yung dapat natin makita at matutunan ngayon. Huwag natin lilimitahan ng Diyos. Kasi kahit parang same pa din, no po? Nag-move on na tayo, pero parang bakit may ganun pa din? May ginagawa lang kasi ang Diyos, may tinuturo po siya sa ating lahat ngayon. Amen? Hindi po nagbabago ang Diyos, siya po ay tapat. Amen? Kaya wag nating isipin na dahil parang katulad pa rin ng dati po yung nangyayari sa iyo, parang akala natin wala na ang Diyos, hindi na natin siya kasama. Pero lagi po nating iisipin ng Diyos, God is with us. Kaya nagpapatuloy pa po tayo. Amen? Nandito po ang Diyos, kasama po natin. Ngayon po, kaya po, tanungin natin yung sarili natin ngayon. Parang ganito lang po. Sabi nga po ng kanta, God is so wise to be mistaken. God is so good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His hand, trust His heart. Sabi po ng lyrics. Kung di natin nakikita, parang di natin nakikita yung kamay ng Diyos. Kung di natin naiintindihan bakit same pa din yung nangyayari. Parang paulit-ulit lang. Sabi doon, magtiwala po tayo sa Diyos kasi may ginagawa po siya. May tinuturo po siya sa ating lahat. Maybe, ito po kasi yung pinapasimulan niyang bago sa atin na hindi natin nako-comply. Hindi po natin nagagawa ng maayos. Sino dito yung umaamin na wala siya nung 4 na pillars na yan? Magpakatotoo po tayo mga kapatid. Baguhin po natin. Kung gusto po natin na maranasan yung pangako ng Diyos, meron pong pangako ang Diyos. Sabing ganun, wag na tayong pasaway. Wag na tayong lingon ng lingon. Baka maging haliging asin tayo dyan. Baka kainin tayo ng lupa. Wag na tayong nagre-reklamo. Sa halip po, magpasalamat tayo sa Diyos. At pilitin po natin na masimulan yung bagong ginagawa ng Diyos. Makisali po tayo. Maki-join po tayo. Amen po ba? Sino po dito yung mga handang mag-join sa ginagawang bago po ng Panginoon? Kaya tanungin natin ang sarili mo. Tanungin natin sarili natin. Handa ba akong sumunod sa Diyos kahit iba ang pamamaraan na ginagawa niya sa atin? Anong sagot? Handa ba tayong sumunod sa Diyos? Ang hirap kasi, pastora. Magbabasa pa ako ng Bible, imbis na magtatrabaho na ako. Mananalangin pa ba ako? Imbis na papunta na ako, pwede naman mag-pray sa mamaya o kaya bukas. Hindi po ganun. Alam niyo po, ang panalangin, sabi ko nga po, ang panalangin po, kahit may ginagawa ka at kinakausap mo ang Lord, prayer po yun. Kahit umaawit ka ng praise and worship, form of prayer po yun. Amen po ba? Kaya, kung hindi po tayong handang sumunod sa Diyos, paano po natin makikita yung magandang ginagawa niya, yung bagong ginagawa niya? So, yung ilang po ay, sabi dito, yung desert land o yung disyerto po, hindi ibig sabihin, kung nasa desert land pa rin po tayo, hindi ibig sabihin iniwan na po tayo ng Diyos. Kasama po natin ng Diyos. Naniniwala po ba kayong kasama pa din natin ng Diyos? Kaya sabi niya, sabi po ng Lord sa atin, kung naniniwala tayo, magsimula po tayo ulit ng tama. Ano po yung tama? Yung 4 na pillars po na yon.
Amen po ba? Simulan po natin ng tama. Kasi kung magsisimula na naman po tayo ng mali, saan tayo matatapos? Mali pa din. Mas maganda na po nating simulan ng tama para matapos po tayo ng tama. Ibig ko pong sabihin, dumating man ng Lord, anytime, nasa right place na po tayo. Nasa tamang pagsunod na po tayo. Amen? Kaya sabihin natin, start right. Anong sagot? Amen. Pangatlo po, ito po yung lesson to learn. Ang bagong ginagawa ng Diyos ay may purpose o layunin. Kaya hindi lang to para guminhawa po tayo, kundi para ibalik po tayo sa tamang identity natin sa Kanya. Amen. And lastly po, kung breakthrough po ang tinitignan natin, naka-breakthrough na ba tayo sa financial, naka-breakthrough na ba tayo sa lahat? No po, ang breakthrough po, hindi po siya, kung ang breakthrough na to, hindi nagbubunga ng pagsamba, hindi nagbubunga ng pagsunod sa Diyos, kailangan po nating evaluate yung sarili natin. Gusto ba nating maka-breakthrough? So, makiayon tayo sa Diyos, pumayag tayo magpabago sa Diyos. Pilitin po natin, tulungan tayo ng Diyos, gagawin lang po natin. May grasya po ang Diyos. Amen po? Questions. Ang mga prayers ba natin ay para sa misyon ng Diyos o para sa pansarili natin? Kasi yun po yung madalas eh. Sa pagpe-pray po ba natin, ang pinagpe-pray po ba natin ay kung anong kalooban ng Lord, anong gusto ng Lord gawin natin? O, Lord, pagpalain niyo po ako, kailangan ko pusin ng ganito. Lord, papalain mo ako kasi yung mga anak ko, kailangan niya ng ganito. Ganun ba tayo mag-pray? O ang prayer po natin, Panginoon, kung anong kalooban mo, ito po ang ituro mo sa akin at ito ang magawa ko po. Amen. Para sa misyon. Panginoon, kung anong maitutulong ko sa church, kung kaya ko magbahagi, tulungan mo ako mag-share ng Word of God para may madadala ako sa church. Hello. Dapat ganito po ang prayer natin. At ang pagsamba ay siyang tunay na sukatan ng totoong tagumpay. Paano ka ba sumasamba sa Diyos ngayon? Ito po ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kapag naintindihan mo kung ano ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos, kapag naintindihan mo kung ba't tayo pinapalaya ng Diyos, hindi ka lang ganyan sumamba, hindi mo titipirin ng Diyos, bibigay mo ng todo ang pagsamba mo sa Diyos. Amen po. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, malalim ba ako sumamba sa Diyos? Malalim ba ang pagsamba mo sa Diyos? So, ang bagong simula, hindi lang yan bagong taon, hindi lang yan bagong opportunity, hindi lang din yan bagong trabaho o bagong promotion. No po? Ang bagong simula ay, ito po, bagong pananaw, bagong paglilingkod, bagong pagsunod. Amen po ba tayo dyan? Kaya, pwede bang sabayan niyo po ako, magkaroon tayo ng commitment statement sa kay Lord. Sa ating pong pananalangin, pikit po natin yung ating mga mata. Sabihin po natin ito sa Lord ng buong puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, saan mo po ako gustong dalhin at paano mo ako nais mamuhay doon. Panginoong Jesus, saan mo ako nais gamitin? At paano mo ako gustong magsimula doon? Gabayan mo ako, tulungan mo ako. Amen. Kapatid, kung sinabi natin sa Lord yan, asahan mo, sasabihin sa iyo ng Lord, sasagot po siya sa iyo. Amen? Buksan mo ang Bible mo araw-araw, magbigay ka kahit 30 minutes lang or 1 hour. Sa panalangin, ganun din po. Kung magkaroon ulit ng mga fellowship, makijoin ka kapatid, wag mong isolate ang sarili mo. At yung compassion, tignan mo yung mga nasa paligid mo. Pag wala si Kristo sa mga yan, pa-impyerno po ang buhay ng yan. Kung titignan mo ang sarili mo, gusto mo ba ma-impyerno? Kung ayaw mo mangyari sa'yo, hindi ka papayag na mangyari yan sa mga taong nasa paligid mo. Especially sa mga kamag-anak mo. Amen po ba?